Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Ronel Sano at shoutout kay Ashralp Alimoda. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nanatiling mapagpakumbaba si Han Sanchen at sinabing, I'm sorry, naisip ko na. Ngumiti ng mahina ang matanda, oo, nakatadhana kang mabaygo, natural, dapat inaasahan mo ang mapait na kahihinatnan ngayon. Walang sinabi si Han Sanchen. To tell you the truth, sayang naman kung ang isang talentadong tulad mo ay direktang pinatay. You are so young, you have such great power, and you can defeat my army of millions to such a degree. To put it psychologically, I have seen so many people in my half-life, but people like you are really my number one. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko siya, natural, siya rin ang kauna-unahang binata na hinahangaan ko. Kung lumipas man ang panahon at iisipin ko, siguradong magiging dragon ka o phoenix sa mga tao, at walang hangganan ang kinabukasan mo. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen, salamat. Sayang naman, Han Sanchen, mali ang pinili mong landas, dapat magkaroon ka ng magandang kinabukasan, ngunit kailangan mong maging kaaway namin, ito ay nakatadhana para pagsisihan ka magpakailanman. Umiling si Han Sanchen, ang ibig sabihin ng pagiging kaaway mo ay pinili mo ang maling landas. Ano tingin mo sayo? Kahit sa mundong ito, wala siyang lakas ng loob na sabihin kung sino ang kanyang kaaway, sino ang wala sa tamang landas, di ba? Pangangaral ng isang set na ito, hindi mo kailangang gamitin ito sa akin, hindi ako interesado. Hindi nakaimik ang matanda, Han Sanchen, isa kang talunang general, anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka para maging napakayabang ngayon? Oo, ang pagiging humble ang dapat mong gawin. Han Sanchen, kung maganda ang ugali mo, maaari naming isaalang-alang na hayaan kang mamatay ng mabilis. Tama, kung ako sayo, binugbog ng ganito, sa sobrang kawalanjiya ko nagpakamatay ako. Ang amo ay kinutya ni Han Sanchen, at syempre ang kanyang mga tagasunod ay labis na nalungkot, at lahat sila ay agad na lumaban. Itinaas ng matanda ang kanyang kamay bilang senyales sa kanyang mga nasasakupan na tumigil na sa pagsasalita, tumingin siya kay Han Sanchen at sinabing, walang ingat ang mga nasasakupan ko, patawarin mo ako. Ngumiti ng masama si Han Sanchen at hindi man lang ito pinahalagahan, huwag kang magsalita ng magagalang na salita, ngayong nahuli mo na ako, bagay na sa iyo kung paano mo ito gustong harapin. Wala akong tutol. Han Sanchen, kung mahuli ka namin, syempre wala kang magandang resulta, bakit ba ang tigas ng ulo mo dito? Sa ilalim ng matinding parusa, sana ay mapanatili mo pa rin ang ganyang matigas na ugali sa pagsasalita. Tama na. Muling itinaas ng matanda ang kanyang boses, Han Sanchen, maaari kang ituring na isang matapang na general, sa ganitong paraan, bibigyan kita ng isang desenteng paraan upang mamatay, basta't hilingin mo sa iyong mga nasasakupan na sumuko ng masunurin at ibigay ang Yetian City, then I promise to give you decent enough. Paano naman yon? Han Sanchen, nahuli ka na, kaya ayon, pag natuloy ang laban, mas lalo lang mamamatay ang mga nasasakupan mo. So what if sirain mo ang food supplies natin? Wala ka na, hindi magtatagal matalo ka. Ngumiti si Han Sanchen, gusto kong sumuko, ngunit sa kasamaang palad, mapipigilan ko lamang ang pagbuo ni Ye Tiancheng, kaya't maaari ka lamang magpatuloy sa pakikipaglaban, o maaari mo lamang akong payagan na bumalik at palalayain ko ang porma sayon, malinaw naman, imposible ang huli. Pagkarinig sa sinabi ni Han Sanchen, biglang nagalit ang isang grupo ng mga tao. Obviously, si Han Sanchen ay tumatanggi sa disguise. Han Sanchen, hindi ka iinom ng toast, pero pinipilit mong uminom ng masarap na alak. Bastos ka, lalaban ka diba?
Sa tingin mo matatakot tayo? Fuck. I'm going to the front line now and step up my attack. Once the city is defeated, no one of Han Sang-kian's subordinate will be spared. I'll kill them all. Iyon ay, kung maglakas loob kang lumaban, papatayin ko kayong lahat ng walang libingan. Han Sanchen smiled disdainfully. Stop talking nonsense. Wala na akong masasabi pa. Kung gusto mong pumatay o putulin, maaari mo itong subukan. Sumimangot ang matanda at malamig na sinabi, ano? Han Sanchen, sa palagay mo ba ay wala kaming lakas ng loob na gumamit ng anumang pandaraya sa iyo? Hindi ganoon ang kaso. Malamig na bamantong hininga si Han Sanchen, nag-aalala lang ako na ang isang grupo ng mga basurang tulad mo ay maaaring magkaroon ng anumang disenteng pandaraya. Han Sanchen, what the hell did you say? If you have the guts, say what you just said again. Fuck, paulit-ulit ka na naming naging magalang, pero pinagsamantalahan mo na kami ha. Kurutin mo na lang kami kung gusto mo. Okay, fine, since you insist on being so mean, don't blame US for playing tricks on you. Ngayon, ipapahiya ka namin sa harap ng lahat. Nang matapos siyang magsalita, ilang crony ang dirdiretsong naglakad patungo sa Han Sanchen. Hindi nila napigil ang mahawakan ng diretso si Han Sanchen. Lakad. Pagkatapos, kinuha ng isang grupo ng mga tao si Han Sanchen sa labas ng tent. Hindi nagpahayag ng anumang pagtutol ang matanda, ngayong nangyari na ang mga bagay, talagang ipapakita ni Han Sanchen ang kanyang kakayahan. Matapos ay escort si Han Sanchen sa labas ng tent, pinangunahan din ng matanda ang iba pang malalapit na tagasunod palabas. Talagang nag-aalala si Huya sa kaligtasan ni Han Sanchen, ngunit natitiis lamang niya ito sa kanyang puso at sinundan ang malaking hukbo palabas. Hipa ng mga tambol at agad na tipunin ang mga hindi kasama sa pagkubkob. Oo, habang kinukuha ng mga sundalo ang kanilang mga order, tumunog ang mga tambol pagkaraan ng ilang sandali. Mabilis ding sumugod ang malaking bilang ng mga lalaking nakaitim sa mga oras na ito. Nang ang isang grupo ng mga tao ay nagtipon-tipon at nakita si Han Sanchen sa bukid, isang grupo ng mga tao ang labis na nagulat, at maraming tao ang nagturo kay Han Sanchen. Nakakamangha, nahuli talaga ng mga matatanda natin si Han Sanchen. Yes, I heard that this kid is very powerful, matagal na tayong naglalaban sa frontline at wala tayong magagawa laban sa kanila, siya ang may kasalanan sa kanila. We just grabbed their heads this time, ibig sabihin malapit na matapos ang digmaan. Lola, ito ay mahusay. Sa nakikita na ang grupo ng mga nasasakupan ay nasa mataas na espiritu ngayon, ang ilang mga croniyen na may hawak ng Han Sanchen ay natural na naging mas mayabang at komportable. Itinulak ng isa sa kanila si Han Sanchen patungo sa karamihan, at pagkatapos ay malakas na sinabi, mabuhay ang matanda, sa ilalim ng kanyang pamumuno, nabihag natin si Han Sanchen na buhay. Mabuhay ang matanda, sa ilalim ng entablado, naghiyawan ang lahat. Gayunpaman, ang Han Sanchen na ito ay may masamang bibig, kaya, para maturuan siya ng leksyon, at para mailabas din ang kanyang galit sa lahat dahil sa mga casualty na binayaran nila sa napakaraming araw na pakikipaglaban, sa pagkakataong ito, bibigyan natin ng masamang lasa si Han Sanchen sa harap ng lahat, ano sa tingin mo ang parusa? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, maraming mga tugon sa ibaba. Patayin siya, bugbugin hanggang mamatay. Kahit sinong kaaway ng ating hukbo ay hindi matatapos ng maayos. Sinusuportahan ko rin ang desisyon ng matanda, kailangan natin siyang patayin. Napakadaling patayin ng isang kutsilyo. Sa palagay ko ay dapat natin siyang pahirapan ng mabuti at gawing mas masahol pa ang kanyang buhay kaysa kamatayan. Sumasang-ayon ako. Ang karamihan sa mga nakatayo ay nasa mabuting kalooban, at ang lalaki ay ngumiti ng malamig. Okay, ngayon, hayaan nating magsaya ang mga kapatid. Pagkatapos magsalita, tumalikod ang lalaki at humakbang ng ilang hakbang patungo sa matanda, Kuya Chi, walang hiya si Han Sanchen, sa pagkakataong ito, iminungkahi ng aking nasasakupan na tretuhin si Han Sanchen ng may pinakamataas na antas ng pagpapahirap sa ating sekta. Chanho, the maximum punishment is very cruel. Since we have established the organization for so long, it is very rare for how many people have persist under such punishment, not to mention to the end, but even to half of it. You use this punishment on Han Sanchen, kahit tingnan mo ito ay talagang ang sarap sa pakiramdam na magising,
Pero kaya ba ng Han Sanchen na labanan ito? Oo, gusto mo bang patayin si Han Sanchen? Kahit na maraming kasamahan ang tila sinusubukang hikayatin si Chanho, kahit sinong may katinoan ay talagang masasabi na sila ay talagang nanunuyan ng Han Sanchen. Tinaas ni Chanho ang kanyang kilay at nakangiting sinabi, huwag mong sabihin iyan, kung tutusin, si Han Sanchen ay itinuturing na isang master, sa maliit na bagay na ito, ano ang iyong kinakatakutan? Sa nakikitang pag-uusap ng kanyang mga nasasakupan, talagang ayaw ng matanda na maabala ang kanilang kasiyahan. Kailangan talagang i-chain ng mahigpit si Han Sanchen, kung hindi, hindi niya talaga alam kung gaano kataas ang langit. You are all my confidants, therefore, this elder naturally trusts you. How to deal with Han Sanchen is also your decision, even if I object alone, it is really not easy to offend the public. Pagkasabi nito, tumingin siya kay Han Sanchen na tila nagpapaalala kay Han Sanchen, ano sa tingin mo, Han Sanchen? Han Sanchen sneered, no need to beat around the bush, just say hello to me, if I say even half a word of pain, then I am not your grandfather. Okay, Han Sanchen, ito ang sinabi mo. Nagngangalit si Chanho. Kaagad pagkatapos, bigla niyang ikanaway ang kanyang malaking kamay, at naintindihan agad ng ilang kasamahan ang ibig niyang sabihin. Sa sumunod na segundo, isang grupo ng 6 na tao ang direktang sumugod patungo sa Han Sanchen. Walang dagdag na demonyong enerhiyang namumuo, kaya ginamit ng 6 na tao ang kanilang pinakaordinaryong katawan para direktang sipin si Han Sanchen. Bang bang bang! Diretsyong sinipa ng 6 na malalaking paa si Han Sanchen kahit saan sa kanyang katawan. Saglit, si Han Sanchen, na nawalan ng tunay na proteksyon, ay nakaramdam ng matinding sakit sa 6 na bahagi ng kanyang katawan. Ang mga lalaking ito ay lahat ng master, natural, alam na alam nila kung saan ang sakit ay higit sa katawan ng tao nang hindi nasisira ang mga ugat. Para sa kanila, ang Han Sanchen ay isa na ngayong human specimen, at maaari nila itong paglaruan kahit anong gusto nila. Gayunpaman, si Han Sanchen ay nakatikom pa rin ang kanyang mga ngipin, pati na rin ang pagbigkas ng kalahating salita ng sakit, kahit na siya ay umungol sa sakit, hindi siya umuungol sa sakit. Okay, Han Sanchen, lalaki ka talaga, kaya mo to. Okay, tingnan natin kung paano mo matitiis. Pagkaraang bumagsak ang mga salita, muling nakumpirma ng 6 na tao ang isa't isa at tinutukan si Han Sanchen para sa panibagong round ng pambubugbog. Sa pagkakataong ito, ginamit ng 6 na tao ang kanilang mga kamao, at mas marami silang nataman sa mga lugar na hindi lamang nakakasakit, kundi nagparamdam din sa mga tao na masakit at hindi komportable. Halimbawa, sa pagitan ng iyong mga tadyang. Ang sakit ay hindi mahalaga, ngunit ang masakit at awkward na pakiramdam mula sa mga tropang iyon ay talagang mas nakakabaliw sa psikolohikal kaysa sa marinig na may naghuhukay ng kanilang mga kuko sa dingding. Sinubukan ni Han Sanchen ang kanyang makakaya na ayusin ang kanyang paghinga at tiniis ito ng tahimik. Itinoon niya ng buo ang kanyang kamalayan sa pagpapakawala, sa ganitong paraan lang hindi siya maaapektuhan ng sakit ng kanyang katawan. Ganun lang, mga ilang minuto pa. Ang 6 na taong Chanho ay nababalot na ng pawis, at ang bagbog na katawan ni Han Sanchen ay natatakpan na ng mga pamamaga at galos. Gayunpaman, nanatiling tahimik si Han Sanchen. Nagkatinginan kaming 6, at ilang sandali pa ay medyo nahiya kami. Wala sa 6 na tao ang nagligtas sa anumang pagsisikap, sinubukan nilang mag-iwan ng sapat na trauma kay Han Sanchen, sinubukan pa nila ang lahat para mapasigaw si Han Sanchen sa sakit at humingi ng awa. Total ito naman ang pakay nila, sa parehong oras, kung ang mga tao sa kanilang antas ay maaaring gumawa ng Han Sanchen kaya miserable, maaari itong maging isang bagay upang ipakita ang off. Ngunit nabigo sila. Ang ikalawang round ng parusa. Utos ni Chanho. Nagkatinginan ang 5 tao at tumango. Pagkaraan ay mabilis na umalis ang isa sa kanila. Makalipas ang mga ilang minuto, umalis ang lalaki at bumalik. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay may dagdag na kahon sa kanyang kamay. Han Sanchen, alam mo ba kung ano ito? Kinuha ni Chanho ang kahon at lumapit sa Han Sanchen ng ilang hakbang, medyo malamig ang mukha. Bahagyang nagising si Han Sanchen mula sa kanyang konsentrasyon, binuksan ang kanyang mga mata, sumulyap sa kahon, at ayaw sumagot. Naglalaman ito ng top-grade poison na tinatawag na 10,000 poison pills. Syempre,
Isa rin ito sa mga pinakalason na lason sa aming angkan ng demonyo. Nang sabihin ito ni Chanho, na puno ng pagmamalaki ang kanyang mukha, ito ay isang magandang bagay, para sa mga ordinaryong tao kahit na gusto mong kainin ang bagay na ito, hindi mo magagawa. Isa lang ang kailangan nito, at ipaparamdam nito sa iyo kung ano ang mas masahol pa sa buhay kaysa sa kamatayan. Sa wakas, ang iyong laman ay magsisimulang mabulok at mahihiwalay sa iyong mga buto, ngunit huwag kang mag-alala, kahit nahiwalay na kayo sa napakaraming bagay, kayong mga meridian ng katawan ay mapangalagaan pa rin ng lubos na palakaibigan. Kaya, noong panahong iyon, buhay pa kayong ngunit nararanasan ang pinakamatinding sakit, pagkarinig nito. Si Han Sanchen, ang hari ng lason, ay hindi napigil ang matawa. Natatakot ako, karamihan sa mga lason sa mundong ito ay hindi gaanong nakakatakot. Nakangiting sabi ni Sanchen. Second floor pa lang ito, ang saya ay darating pa. Han Sanchen, tingnan natin kung gaano kakatagal makakapitan. Pagkasabi niyon ay magalang na binuksan ni Chanho ang kahon, at pagkatapos, kunin ang mga table tas sa kahon. Hindi naman kalakihan ang tableta, halos kasing laki ng maliit na bola ng malagkit, at ganap na itim at pula. Gusto niyang buksan ng diretso ang bibig ni Han Sanchen, ngunit si Han Sanchen ay nakabukang mabuti. You Bedien, next, I will see how painful you are. Pagtapos niyang magsalita, pinasok niya agad ang lason sa bibig ni Han Sanchen. Pagkalunok ng lason, walang takot sa mga mata ni Han Sanchen, on the contrary, there was an imperceptible sneer on his mouth. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!